ba makakapag-reban? Paano pag nangalay ang kamay ko, napasma? Paano may kaya pa akong gawin? At akala ko imposible. Pero nakaya ko pong magtapos ng pag-aaral nang hindi humingi ng tulong sa aking mga magulang. Naging working student po ako, at ako po ay nakagraduate panahon pa ng pandemic na lalong mas mahirap kasi wala tayong hanap buhay noon. Sarado lahat. Pinagpasa Diyos ko na ang lahat. At doon po nangyari na hindi ko po lubos ma-imagine na ako bilang isang ganun lang nga, payak lang yung trabaho, nagtatrabaho ng sapanlo, musician, taga-kutkot po ng tubo, ganyan, at kung ano pang mga trabaho ng mga kababayan natin, nagkapalit natin Diyos na nakatulog ang ating mga kalaban. Pero sinamahan ang mga bumabalik dito sa EDSA kahit ilan lang sila. Pinagtatawayan na kami, tinatawag na kami mga takiyo, lagi maiipon rin ang tao sa EDSA. Pero tingnan nyo, pinagpasadyos nito. Yung dapat na ayudahan. Naniniwala po kasi ako na parang nawawala na ng pag-asa ang marami sa akin. Kaya tutulugan na sa EDSA, ang EDSA Friday no tuwing Biyernes. Kaya naging panata ko sa aking sarili. Tulad na mga pumupunta dito tuwing Biyernes. Nandirito pa rin po yung mga sasakyan ng PNP. Guys, nakabalandra pa rin doon, nakapaikot doon sa simbahan. Ayan, no? So, kinordonan na po nila yung lugar na yun para wala pong makapasok doon. Kulang kami, 8. Ngayon, mas marami tayo. Lalo mo kayong sasamahan. Napapanood tayo sa social media. Hindi man tayo ibalita ng mainstream. Alam na natin yung mainstream dati binabalahura yung mga Marcos. Magnanakaw, mamamatay tao, kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Ngayon ang bait nila. Mabait na sila. Ano kaya ang nagpatahimik sa kanilang bunganga? Ano kaya ang Ginto. pinambusal sa bunganga? Nagtabaan pa sila. Busog na busog, busog-lusog ang mga inanitan. Diba? So yan po. Yung wine Gusto ko nila lang sa po sabihin sa inyo na ang sa lahat pala, nakukuha sa panalangin. 699,000. Ipagpaubaya na natin sa nasa itaas. Sa hotel. Kung hindi na natin kaya, magpahinga tayo ng konti, matulog, baka pagising natin, may lakas ulit tayo. Hanggat alam natin ang ating pinaglalaban, ituloy lang natin. 699,000. Ituloy namin. Simula nung June 12 hanggang Pera ngayon, natin. 5 buwan po yan. Kahit kami pinagtatawanan at kung ano-ano pang nangyayari hindi maganda sa amin at paghihirap, ituloy namin ngayon po mas marami na tayo. May nakikinig, may nanonood, may nagbabantay. Kaya huwag po kayong magsawang bumalik dito. Araw-araw, huwag na po nating payagang magdiwang pa at magpasarap at magparty pa ang mga yan. Ayaw na namin! Sila kumakain ng mga beef steak, chicken cordon bleu, at kung ano-ano pang mga masasarap na pagkain, creme brulee. Tapos tayo nagtitiis sa mga payak na pagkain, ang hirap-hirap bilhin, ang mahal na ng lahat. Okay? Babalik at babalik tayo dito. Dito ang totoong laban, napatunayan na po ng 2 beses ang mga abusadong leader noon. Dito po, iusgahan ng taong bayan. Pangatlo na po ito, EDSA People Power 3, huwag tayong ibigay. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, konti man tayo o marami. Kausap ko kaninang-kanina. May isang kilalang tao ang nagparating ng kanyang mensahe. Take it from me, Princess Maui. No, kilala nyo naman po siguro ako, kahit ako'y simpleng vlogger lang. Kausap ko kanina. Congratulations, people of EDSA. Ginising nyo ang kamalayan ng ating mga kababayan. Kayong mga taga-Luzon, ano pa ang inyong ginagawa? Ang mga taga-Mindanao, wala lang pamasahe, gustong-gustong sumugod dito, handang tumigil dito, matulog, di ba? Abutin ng 1 linggo, 3 araw man, 1 buwan. Handang manatili sa EDSA para manawagan na dapat matigil na ang pang-aapi sa atin, ang pang-aabuso, ang pagnanakaw, ang panlilinlang. Huwag kayong bibitiw. Ang taong kilala na nagsabi sa akin at tayo ay pinasasalamatan sa ating ginagawa, si
sinabi niyang malapit na. Kapit lang kayong mga kababayan. Maraming salamat po. Subukan niyong manood sa SMNI, sa mga maliliit na vloggers. Huwag kayong manood sa mga social media. Kahit GMA, tsaka ABS-CBN. Kasi bias din yan sila. Kami yung totoong nagla-live ng nagsasabi ng totoo. SMNI, ang mapagkakatiwalaan dahil sila yung nagsasabi ng totoo. Hindi naman ibig sabihin na maka-Duterte kami. Ito ngayon, laban ito ng bayan, laban ito ng mga mamamayan dito. Kusa namin to, kanya-kanya kaming labas ng pera dito para makatutalan dito. Walang nagbabayad sa amin. Nakikita kasi namin yung sitwasyon ng mga tao. Hirap na hirap. Ayokong nakikita na yung mga tao, umaasa na lang lagi sa ayuda. Kayo mismo nagtuturo sa mga tao maging tamad. Dapat, ang matupagin nyo, yung mabigyan ng trabaho. Yung mga kailangan ng mga tao ngayon, sobrang taas ng mga bilihin, yung mga sahod, hindi naman tumataas. Kami matagal na kami lumalaban, kaya hindi kami natatakot sa mga kung sino man dyan, dahil kami ang mas may karapatan, dahil kami ang nagluklok sa inyo. Dyan sa kinaupuan nyo, kaming mamamayan, kaming mga ordinaryong tao, hindi kami politiko, lalo naman ako. Ha? Kung hirap lang, hindi ko na kailangan sabihin, pero ginagawa ko ito hindi para sa pamilya ko, sa sarili ko, para sa mga kabataan, para sa lahat, dahil ayaw ko na bata pa, nagdro-droga na. Ha? Galit na galit ako sa nagsasabing, ay, okay lang yan mag-droga.